Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mga nagdaang taon, kapansin-pansin na hindi lang ang Philippine Army at Air Force ang aktibo sa modernisasyon. Ngayon, pati ang Philippine Marine Corps, PMC, ay unti-unti na ring nagpapakita ng interes sa mga makabagong teknolohiya at kagamitan pang depensa. At nitong October 19-23, 2025, dumalo mismo ang delegasyon ng PMC sa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition, ADEX, sa South Korea, isa sa pinakamalaking defense expo sa buong mundo. Ang event na ito ay ginanap sa KINTEX, Ilsen, Goyang City, at dito nagtipon-tipon ang mga military leaders, defense manufacturers, at mga eksperto mula sa iba't ibang bansa para ipakita ang pinakabagong teknolohiya sa larangan ng depensa, mula sa lupa, dagat, hanggang sa himpapawid. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Philippine Marine Corps Delegation, pinangunahan ni Major General Vicente Mapblanco III, kasama ang 4 pang senior officers. Sa mismong post ng Philippine Marine Corps official Facebook page, makikita ang serye ng mga larawan kung saan aktibong nakikisalamuha ang grupo sa mga exhibitors, kasama ang mga Korean defense manufacturers na kilala sa paggawa ng mga armored vehicles, unmanned systems, at air defense technology tulad ng MSAM system. Pero ano nga ba ang ADEX? Ang Seoul International Aerospace and Defense Exhibition, ADEX, ay isang biennial event na ginaganap tuwing 2 taon. Dito ipinapakita ng South Korea at iba pang bansa ang mga cutting-edge innovation sa larangan ng aerospace at defense industry. Kung tutuusin, parang window shopping ito para sa mga military leaders na gustong makakita ng mga potential acquisition o partnership opportunities para sa kanilang sandatahang lakas. Isa sa mga highlight ng pagbisita ni Major General Blanco ay ang Key Leader Engagement, KLE, na ginanap sa Republic of Korea Marine Corps, ROKMC, headquarters. Dito, inimbitahan siya ni Lieutenant General Ju Il-suk, ang commandant ng ROKMC, at nakasama rin niya sina Vice Admiral Apichart sa Presert ng Royal Thai Marines at Lieutenant General Andy Sopardi ng Indonesian Marine Corps. Ang pagpupulong na ito ay hindi lang simpleng courtesy call. Ito ay isang strategic meeting kung saan muling pinagtibay ng 4 na Marine Corps commandants ang kanilang commitment sa regional cooperation, partikular sa education, training, at subject matter expert exchanges, SMEs. Layunin nilang mas palakasin pa ang ugnayan ng mga Marine sa Southeast Asia at Korea para sa isang free and open Indo-Pacific region, isang mahalagang tema lalo na sa panahon ngayon ng tensyon sa rehiyon. Bukod sa mga opisyal na pagpupulong, sinamantala rin ng Philippine delegation ang pagkakataon para bisitahin ang mga defense exhibits. Sa ADEX 2025, tampok ang mga teknolohiya gaya ng Hanwha Defense K808 Wheeled Armored Vehicle, ang Hyundai Rotem K2 Black Panther Tank, at mga Unmanned Aerial Systems, UAS, na ginagamit sa reconnaissance at surveillance operations. Hindi man direktang inamin ng PMC kung aling mga kagamitan ang kanilang tinitingnan para sa posibleng acquisition, malinaw na may interes sila sa Korean defense solutions, lalo na sa mga air defense systems tulad ng MSAM, Medium Range Surface-to-Air Missile, na ginagamit ng Republic of Korea Air Force. Ito ay mahalaga, lalo na't unti-unti nang tumatawid ang Marine Corps sa mga papel na hindi lang limitado sa amphibious operations, kundi pati sa air defense integration at coastal defense roles. Kung maaalala, ang Philippine Marines ngayon ay bahagi na rin ng Coastal Defense Regiment, na responsable sa shore-based missile systems at anti-ship defense. Kaya't hindi nakapagtataka kung maging interesado rin sila sa mga system na makakatulong sa kanila sa pagprotekta sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Habang nasa South Korea, binisita rin ni Major General Blanco si Philippine Ambassador to South Korea Bernadette Teresi Fernandez para sa isang courtesy call. Dito, tinalakay nila ang papel ng defense diplomacy sa mas malalim na relasyon ng dalawang bansa. Sa loob ng maraming dekada, nanatiling matatag ang Philippine-South Korea defense ties,
lalo na sa pamamagitan ng mga training exchanges at equipment transfers tulad ng mga dating Pohang-class corvettes na ibinigay ng Korea sa Philippine Navy. Kasabay nito, binisita rin ni Major General Blanco ang mga Philippine Marines na kasalukuyang sumasailalim sa training sa South Korea. Ang naturang pagbisita ay isinagawa sa tulong mismo ng ROK Marine Corps, na nag-facilitate ng kanilang pagdalo sa mismong ADEX venue. Makikita rito na hindi lang ito simpleng exhibition trip, ito ay bahagi ng patuloy na pag-aaral at exposure ng ating mga sundalo sa mga makabagong sistema at teknolohiya ng ibang bansa. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Philippine Marines, matagal na nilang pinapatunayan na kaya nilang mag-adapt sa modernong hamon. Mula sa pagiging pangunahing puwersa ng amphibious operations, ngayon ay nag-i-evolve na sila tungo sa combined arms capability, na kinabibilangan ng shore-based missiles, drones, at integrated sensors. Ang kanilang partisipasyon sa ADEX 2025 ay isang malinaw na senyales ng modernization thrust ng PMC. Hindi ito simpleng pagdalo lang sa international event, ito ay pagpapakita na handa silang makipagsabayan sa modern warfare, kung saan ang teknolohiya, interoperability, at alliance building ay kasing halaga ng armas mismo. Kung mapapansin, sabay-sabay ang paggalaw ng mga sangay ng AFP pagdating sa defense shows. Ang Philippine Army ay aktibong nag-o-observe ng mga armored vehicle at missile platforms, habang ang Philippine Air Force naman ay nakatutok sa fighter jets at radar systems. Ngayon, ang Philippine Marines ay nakikilahok na rin, nakatuon sa coastal defense assets at unmanned systems. Ang ganitong klaseng international exposure ay may malaking benepisyo. Una, nakikita ng ating mga opisyal ang real-time demonstration ng mga equipment na maaaring i-integrate sa ating defense system. Pangalawa, nakapagbubukas ito ng diplomatic and procurement channels, dahil madalas dito rin nabubuo ang mga kasunduan o Memorandum of Understanding, MOU, para sa mga future acquisitions. At pangatlo, nakapagpapalakas ito ng defense cooperation at trust sa pagitan ng mga bansa, isang mahalagang aspeto lalo na sa kasalukuyang security environment ng Indo-Pacific. Ang tema ng ADEX 2025 ay nakasentro sa innovation and cooperation, bagay na tumutugma sa vision ng AFP modernization. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program Horizon 3, ang Philippine Marine Corps ay inaasahang makakatanggap ng mga advanced surveillance, air defense, at missile systems bilang bahagi ng kanilang Coastal Defense Regiment development. Sa kabuuan, ang paglahok ng Philippine Marine Corps sa Seoul ADEX 2025 ay hindi lamang simpleng window shopping tour. Ito ay simbolo ng seryosong hangarin ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng ating mga Marines sa gitna ng lumalalang geopolitical challenges sa rehiyon. Ang ganitong partisipasyon ay nagpapakita na ang Philippine Marines ay handang makibagay sa modernong labanan, habang pinapalakas din ang relasyon ng bansa sa mga strategic allies tulad ng South Korea, Thailand, at Indonesia. Sa patuloy na paglalakbay ng ating armed forces tungo sa modernisasyon, malinaw na ang mga hakbang na gaya nito ay mahalagang bahagi ng ating national defense transformation, isang hakbang patungo sa mas matatag, mas modernong, at mas handang sandatahang lakas ng Pilipinas.